Yes, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga po, talaga nga namang supal-pal malala, parang ching-ching-ching, diba, ni Congressman Sandro Marcos. Ito nga pong si Elizalde ko, biruin nyo ba naman, itong si Lolo Zalde nyo, ang lakas ng kanyang ng kanyang shampoo. Diba? Biruin nyo yung hair growth development ni Lolo Mozaldi. Noong November 14, ito lang siya, oh. Oh, yan siya nung November 14. Tapos, November 14 yan siya. Nung November 24, ito na. Baka naman pagdating ng next episode ni Zaldi ko, ganito na yung kanyang mukha. Diba? Diba mga minamahal? Anyway, wag natin pagpukusan yung mukha ni Zaldi ko. Dito tayo sa sinabi, ni Congressman Sandro. Ang sabi niya, basahin lang muna natin anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. Ako po, unang linya pa lang mga minamahal. Unang linya pa lang, Zalde ko, kabahan ka na. Diba? Tama nga naman. Kahit sino naman, diba, na nandyan sa abroad or kahit nga dito sa Pilipinas. Tulad ng ginagawa ko, diba, nagsasalita ako. Pwede akong magsabi ng kasinungalingan kung gugustuhin ko, pero hindi ko yun ginagawa kasi meron po akong kredibilidad, mga minamahal. At ang layunin ko po kung bakit nandito ako para maghatid po ng tamang impormasyon at hikayante ng mga kapwa ko. 'Di ba, mga kaidaran ko na mga bata na maingganyo, na makiapid, 'di ba, makisapi sa usaping politika para po 'yan sa ating hinaharap for the better future. So tama yung sinabi ni Congressman Sandro, kahit sino pwedeng umupo sa harap ng camera, gumawa ng video, 'di ba? Kahit napakalayo, sino pwedeng kayang gumawa at mag-imbento ng kwento. Pero hindi ibig sabihin na nagsasalita yang si Zaldi ko, hindi ibig sabihin totoo, 'di ba? Itong problema kay Zaldi ko, ang hilig gumawa ng drama. Ang hilig gumawa ng script pero zero credibility. So anyway, basahin pa natin 'to. Sabi niya Congressman Majority Leader tawag dito, Marcos, the statement from the newly crowned champion of the DDS. Champion na pala ang lolo ninyo. The newly crowned champion of the DDS. Aray mo. Kumbaga panibagong hari. Dati si Roque, ngayon si Zalde ko na, no? Dati si Teves, ngayon si Zalde ko na, no? Ang tindi. Sino kaya yung susunod na mapapasahan ng corona? Diba? The former Congressman Zaldi ko are frankly as fantastical as they are false. Ay, sinungaling pala ng lolo ninyo, mga minamahal, diba? So, I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility who vested interests are to release these videos to destabilize the government. Tama. Ano naman talaga yun? Yan naman talaga yung pinaka-aims, mga minamahal ni Zaldi ko, para sirain itong administrasyon. Diba, sirain si PBBM, guluhin ng admin, masira ang admin. Yan po yung pinaka-main aims, main goals ni Zaldi ko. Meaning, mga minamahal, merong interest, merong motibo, merong agenda, 'di ba? So, ano yan, yung taong yan biglang naging nagising sa paggagaling coma, tapos parang may truth procedure siyang dala. Ganon ba yung yung atake ni Zaldi ko? Pero siya nga mismo merong kaso di ba, tarantado? Paano magiging credible ang isang tao kung meron din siyang kinakaharap na kaso? At mismo pangalan niya ang lumulutang sa mga bilyong-bilyong anomalya. Tapos ngayon maglalabas siya video doon pa sa abroad para kunyari meron daw siyang pinaglalaban. Hindi nga natin alam kung totoo ba yung video niya or AI kasi paiba-iba na yung kanyang mukha Hindi ko lang alam, pero yung sure ako dito is pinoprotektahan niya lang ang kanyang sarili. Diba? Alright, sige. Pagpatuloy natin tong kwento. Itong statement. Sabi dito,
Evidently, wait lang. This is someone who our kababayan know to be the architect of this mess, yet continue to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos. And I hope of escaping his own legal trouble, gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsueldo siya sa kanyang mga krimen. That is what exactly I meant, mga minamahal. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to a benefit from such a change. So, meaning, mga minamahal, itong si Zaldico ay meron palang, tawag dito, meron palang kaalyado. Kasi doon sa binanggit ni, ni Congressman Sandro Marco, Intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit. So, ano kaya yung ibig sabihin yan? May kaalyado? May kapalit? May nagtatago sa likod niya? May gustong magdulot ng kaguluhan ba? Ano ba talaga yung pinaka-aims and pinaka-goals dyan? Meron bang natatanggap? Diba? So, sabi nga ni Congressman Sandro, diba, gusto niyang pabagsakin ng kasalukuyang administrasyon. Well, hindi naman talaga yan haka-haka. Totoo naman talaga yan. At yan naman talaga yung nakikita natin sa kanyang mensahe. Gusto niyang gamitin ng kaguluhan para makatakas siya sa kanyang responsibilidad. Yan ba yung panibagong heroic ng mga DDS? Yan ba yung gusto niyong paniwalaan? Ito ba yung sinasabi niyong nagsasabi ko noon ng katotohanan? Aray mo. Diba? Ang problema talaga, mga minamahal, ginagamit ni Zaldico ang publiko. Diba? Kunwari hero, pero ang totoo, destabilizer. So anyway, sige. Eto, ituloy natin ang sumunod na kabanata. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Zaldico was removed as appropriation chairman because member caught wind of his insatiable greed and corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in a certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Naku ba naman, aray ko, itong si Zaldico. So, ito yung pinakamasakit na part na sinabi ni Congressman Sandro. Zaldico was removed because member caught wind of his greed and corruption. So, hindi target si Zaldico para tanggalin, mga minamahal. Hindi din siya pinolikal. Hindi din siya kinalaban. Kumbaga, nasobrahan kasi sa greed. Nasobrahan, mga minamahal, sa corruption. Nagkaroon ng power lust itong si Elizaldico. Diba? So, yung sagasa, ibig sabihin niyan yung flood control mess, mga proyekto, yung mga questionable na galaw na kitang-kita sa Bulacan at sa iba't ibang munisipalidad. So, hindi natin kailangang mag-imbento dito eh. Kasi yung proyekto niya mismo, yun yung nagsasalita para sa kanya. Talagang diniretsa ni ni Congressman Sandro si Zaldico, boom, lagapak, boom, panis. Diba? Boom, panis. So anyway, ipagpatuloy natin ang istorya. Sabi dito, sa aking mga kababayan, Zaldico ay hindi po isang journalist or truth crusader. Siya po isang criminal. Aray mo. Criminal. Oo. Aray, ang sakit. Truth hurts. Wag! Wag! Kriminal! Ang kami na mahal. Na umiiwas sa hostisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Oy, totoo tong sinabi ni ni Congressman Sandro, 'di ba? So pag sinabing kriminal, hindi po 'yan biktima. Hindi po din 'yan bayani. At mas lalong hindi po ninyo sabing credible yung taong yan. Si Sandro na nga mismo yung nagsabi, huwag kayong magpapabudol. Kasi kayo diba? Nabubudol kayo huwag kayong pabudol. Diba? Mga kababayan, paulit-ulit tayong nilaloko ng ilang mga politiko. Pero ngayon,
na lumabas na yung mga katotohanan, mayroon mga resibo, 'di ba, mga minamahal. So, wala nang takas dito. Itong si Zaldico. At dito papasok, syempre, puriin natin itong si Congressman Sandro kasi hindi siya natatakot. 'Di ba? Hindi siya nagpakain sa mga narrative. Hindi siya nagpadala sa mga victim tactics ni Zaldico. Ang ginawa nila, mga minamahal, and-expose ang kasinungalingan, diniretso ang politiko, pinagtanggol ang administrasyon, tinawag ang destabilization attempt sa tunay nitong pangalan. Diba? So, yun yung mga kailangan nating leader. Diba? Diretso, matapang, hindi nagpapagamit, hindi papayag na gawing playground ang pagiging corrupt sa gobyerno. So, napahanga ako ni Congressman Sandro. Anyway, mga minamahal, kayo po, ano yung masasabi ninyo? Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, yeah, don't forget to click the subscribe, mga minamahal, and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!